Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito, kakibat ng ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng we support PNP on forming anti-moonlighting escort. Yan. Nagbuo ng team ang PNP mula IMEG, HPG at MMDA, etc. para pulihin ang mga moonlighting police officers. So, iba pang mga kakibat dito. So, may mga police officers na umi-escort sa sinuman. At ito ay bawal, lalo na paggamit ng marked vehicle at gadgets like siren, etc. na maaaring hindi naman pulis ang nagamit ito. So, hindi lang pulis yan, maaaring iba pang mga mga personalidad or mga nasa gobyerno na gumagamit ng iba't ibang mga gadgets at saka yung particular ay yung moonlighting ng iba't ibang mga maaaring ahensya kagaya ng NDA or particular yung police na kung saan nila yung issue sila ng moonlighting, yung may escort sila sa isang VIP, kilalang personalidad para halimbawa yung na-issue sa Pogo. So sila ay bawal mag-escort doon, halimbawa executive ng Pogo or sino man. So bawal yun na kanilang i-escortan yun para sa kanilang kapakanan kung saan sila ay for government services only yung kanilang trabaho. So may mga guidelines ng ating PNP sa pagsasagawa ng paghuli ng mga ganitong kaso. So doon sa pag-organize ng team, so nagawa na sila ng guidelines para yun ang gagawin nila para sa pagsugpo ng mga ganung moonlighting officers. So in other news ay itong fatal road rage na pinaslang ang isang driver sa kanilang pagtatalo sa daan. So nais ang ating pamahalaan na maibalik yung death penalty at pangalawa ay nagpapasa ng batas hinggil dyan. Promoter yata dyan si Tulfo, si Congressman Tulfo. So ngayon ay ang People's Anti-Crimes Promotions ay maring sumusuport. Yung ating The Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. Kasi isyong ito na pagbuo ng Team Against Moonlighting Escort ay ating sinusuportahan ito. At hinihintay din natin ng mga Pilipino at buong pamahalaan na suportahan ito. Ang hakbangin na ito ng PNP at ating hinihintay ng lahat niya na suportahan ito upang ang ating PNP ay may focus sa kanilang totoong trabaho at hindi maglingkod sa ilang tao o like VIP o tila malalaking tao, pa-importanting tao, lalo na mga executives ng Pogo, kung saan hindi na mabuti itong ganitong klase ng mga outside job ng ating kapulisan or any in the government using power or police power of the government, ay lalo na yung mga hindi naman gobyerno na gumagamit o mga gadgets ng gobyerno, marked vehicles, mga siren yan, etc. May mga ganun, yung mga stickers nila. So kailangan lahat ng lingkod ng pamahalaan ay matuwid at mabuting PNP. So kailangan natin ng isang mabuting lingkod ng PNP o ng pamahalaan at o mabuting PNP at hindi para sa mga importanteng tao lamang. Sila magsilbi para kumita ng pera o mag-sideline sila. So kailangan natin ng PNP na makapaglilingkod sa atin para sa kaayusan. So hindi naman po pwede sa ilan lang sila maglilingkod. So nakikita agad ang inequality kung ganun yung ating PNP. So dapat fair sila to everyone. Kasi pagdating na noong mga doon sa pagpapaira ng fair justice, so makikibang mag-equal ka kasi naglilingkod ka doon sa ganung klase na may kayang i-buy mga pa-importanteng VIP, di ba? So kailangan na makapagbabayad sa iyo ng extra money
for that. So, hindi maganda yon. It is form ng inequality for our society. Serving people can buy your services or kaya kang bayaran sa iyong servisyo na yun. So, dapat fair. Kasi mag-equal yun. Lalo na doon sa mga duka o mga walang kaya, sila yun ang paglilingkuran. Kasi hindi mo magaganon yung mga duka, di ba? So, dapat fair for all ang protection. So, marami naman na maraming legal o pinapayagan ng ating pamahalaan na maaaring pasukin na negosyo o anumang extra para sa ating pamumusan para may other income. So, siguro naman ay open yung ating batas, hindi lang natin sigurado kung ano yung pwede na extra sa ating pulis, hindi yung ganyan, yung lighting. So, siguro pwede magnegosyo yung ating pulis outside pagkatapos nila na sa kanilang duty, siguro pwede meron silang ibang negosyo kahit hindi naman anong tawag dito, security agency, maaari siguro magtayo sila ng gano'n para other income nila. So maaari yun or other else, pero hindi yung gano'n. So pwede siguro mag-extra sila ng pagkatapos siguro ng kanilang pagpupulis, other investigation consultation, maaaring gano'n. So iwasan ng ating PNP personnel na may kayat na gamitin sa mali ang kanilang uniform sa ganung mga bagay. So dapat ay gamitin nila ito in their paglilingkod sa bayan. So siguro maaari yung extra pag wala ka na doon sa iyong tinatawag na kasi di ba yung may duty yan pero kung ikaw ay nangangailangan ng ng serbisyo mo, kahit nasa labas ka, kung tatawagin ka naman, kailangan kasi full time ka dun sa ating PNP. So yun ang talagang pinakang tawag dito, pinakang model o image, model na maaaring gawin ng ating PNP. So kaya dapat siguro ay yung ating PNP ay siguro pinakamaganda sa full time. Pero kung mapapayagan sila sa other income, sana doon ganun ang gawin nila. Ngayon sa issue naman ng road rage na nangyari nitong nakaraan, na fatal at nais ng ating mambatas na ma-revive ang death penalty sa ang ating boss dito ay hindi na kailangan yan kundi ang sapat na ang lifetime imprisonment sa mga magbibigat na kaso kagaya ng ganyan. Murder case, pag-ibiyuhin na lamang ng ating pamahalaan ang pagpapahirap ng prison order at pagkontrol sa pag-issue ng baril, pag-ibayo ng pangitayat sa mga tao na may iwasan ng paglabag sa batas, particular crime to person, lalo na mga bibigat na para mamuhay tayo ng mapayapa. Yan. So sana hindi na may balik pa yung death penalty. Mali yun, pero yung pagkakaroon ng halimbawa sususog na batas para mapag-ibayo pa yung maiwasan yung road rage, mas maganda. Pero reviving death penalty, hindi naman tayo siguro hindi tayo sangayon dyan as a human rights promoter at Bible and human rights promoter. So mariin ang ating tutol doon sa death penalty revival. So passing a law, ibang batas na maaaring makatutulong to prevent and to punish yung mga road rage incident na maaaring particular. Pero pagka ganun nagpatayan, manilo agad yung murder to or homicide, di ba? Pero maaaring may iba pang kaso kapag ganun para maiwasan na yun. So kasi kapag in any particular situation, pag mayroong patayan, murder or homicide yun na kaso. Pero sa iba't ibang situation, di ba? So kaya ipag-iba yun kung yung particular na rin kung paano i-kaso yung murder or homicide at other supporting cases to prevent and punish those yung mga salaula sa kalsada na gumagawa ng ganyan threats. So halimbawa may serious threats kapag gano'n nagkatalo sila sa gano'n. So yung kaliwanag-kaliban na Santa Maria ay magliwanag sa ating bansang wala pamahalaan
at sa mamamayang Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang matao, mayroon patas ng justisya. Yung mamamayan ay sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas at suportahan yung pamahalaan sa pagpapayaran ng mabuti pamahalaan, patas ng justisya, karapatang matao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, magkakaroon tayo ng mahusay na pag-unlad at mamumuhay tayo ng maunlad sa bansang ito. Sa gayon, masusunod natin ng lubos yung pananampalataya natin sa Diyos, yung mabuting balita, at kung masusunod niya, magkakaroon tayo mas malaking pag-asa ng kaligtasang spiritual at makakapanampalataya tayo, anuman yung ating pananampalataya, uuwi na pananampalataya sa Panginoon Diyos nang walang problema, walang kaguluhan, kundi maayos, mapayapa na protektado tayo in our faith in God. So, at yan naman ang gusto ng ating banal na Panginoon Diyos. Yun, maganda nga po sa lahat, sana nakapag-sabawasan naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo, at konsultasyon sa lingkod. Maganda nga po sa inyo lahat. At God bless you.